Lesson learned. Yan po yung minsan lagi nating nasasambit o nababanggit kapag tayo ay may mga pagkakamali sa ating buhay. At kapag sinabi mo po natin na lesson learned, ay ituwid naman po natin kung ano po yung ating nagawang pagkakamali. 'Di ba? Hindi po yung sinabi lang natin na lesson learned. Wala naman po tayong action na ginagawa sa ating buhay. Kung baga, na-experience na po natin na hindi maganda yung naging kahinatnan sa atin ng mga pangyayaring iyon. Pilitin po natin o sikapin po natin na ito ay mabago at ating maituwid. Kung ang buhay po natin noon tayo nalubog sa utang, at tayo po nakaahon na dahil gumawa tayo ng paraan para tayo ay makaahon sa pagkakautang. Huwag na po nating ulitin. Kung noong unang panahon po tayo sa nakaraang buhay natin, tayo ay naghihirap dahil sa mga mali nating nagawa sa ating buhay, na mislead natin ang buhay natin sa mga paggagastos natin sa ating pera na walang katuturan. Sa susunod po at nalaman natin na hindi maganda yung naging resulta nito sa buhay natin, ituwid po natin. Ganun lang po yun. Kung baga, napag-aralan na po natin na yung malabis nating paggastos ng nakaraan ay hindi maganda at nagresulta ng hindi maganda sa ating buhay. So, ngayon po, anong dapat natin gawin? I-budget po natin mabuti yung ating mga gastusin. Bumili lang po tayo nung talagang kailangan natin. At wag po tayong gastos dito, gastos diyan. Ganun lang po yun. At para makaiwas po tayo sa malaking problema. Opo, minsan lahat po tayo nakakaranas na nakakautang dahil nga po tayo nagigipit, di ba? Pero humanap po tayo ng solusyon. Sa totoo lang po ako, talaga na-experience ko rin po yung nakautang ganyan. At ang ginawa ko po talaga, sabi ko, hindi ako lusot dito kung hindi ako gagawa ng paraan. Kaya gumawa po ako ng paraan. Dahil kapag ang utang po ninyo ay binabayaran ninyo na nanggaling din sa inyong inutang, ay talagang hindi po kayo makakaalis. At napag-aralan ko rin po, based on my experience talaga, na wag po tayong gagastos sa mga bagay na hindi naman po natin talaga dapat kailangan. Piliin lang po natin yung ating mga kailangan, yun lang po yung ating gastusan. Yung malabis na paggastos, lalo na po sa panahon ngayon dahil talagang napakamahal na po ng mga bilihin. Ay napakahirap pong gumastos sa walang mga katuturang bagay. Yung mga bisyo, mga sugal, iwasan na po. Kung hindi po maiwasan, bawasan. Yung sigarilyo, alak, lalo na po ang pagsusugal, iwanan nyo na po yung pagsusugal. Ang pagsusugal po ay talagang wala pong mangyayari sa inyong buhay. Paglipad ng manok, lipad ang pera. Paghagis ng bola at hindi ka tumama, wala ka ng pera. 'Di ba? Ganyan lang po 'yun. Baraha, ganyan, wala pong mangyayari, walang idudulot na mabuti yan sa ating buhay. Napakahirap po ng buhay ngayon. Bawat sentimo po ay inyong pahalagahan at talagang totoo pong napakahirap. Napakahirap maghirap. Yan po yung aking masasabi sa ating lahat. Ang hirap kitain ng pera. Naghahanap buhay ka na halos kulang pa rin dahil ang mga bilihin po ay triple, quadruple, 4 ang itinaas sa dating buhay noon. Kaya kung kayo po ay nakaranas ng mga ganun, mga paghihirap, pag-aralan po natin kung ano yung bagay, bakit tayo ay naghirap, bakit tayo nalubog sa utang, bakit tayo kinakapos lagi. Atin pong pag-aralan. Opo, ganyan po yung ginawa ko sa buhay ko. Talagang nakaranas din po ako. Pero yung mga pangyayari sa buhay kong yun ay may mga dahilan po yun. Hindi ko basta sinadya lang. Kumbaga talagang nangyari po na wala na akong magawa. Kung hindi ganun ang aking gawin. Uutang ako, ganun. Pero naisip ko walang mangyayari sa akin kung hindi ako gagawa ng paraan. Kaya nag-abroad po ako para ako makalusot. Hirap po talaga. Kaya yan po yung sinasabi ko. Maraming nakakaranas ngayon. At marami po talaga, alam ko. Maraming nakakaranas.
na maraming na-mislead ang buhay. Yan pong microfinance, iwasan nyo po yan. Hindi po maganda. Lalo na po kung ikaw nakatira lamang sa isang barangay liblib na lugar at ang mga negosyo ay hindi naman totoong in na in ang kita. Ang microfinance po hindi nyo po maaasahan sa buhay. Linggo-linggo ka magbabayad katulad ng sa card. Yung bang ibinabayad mo doon, ibinabalik mo doon sa porsyento, malaki rin po ang porsyento ng card. Lalong-lalo na pa yung mga nangungutang sa Bombay, ay wag nyo pong gagawin talagang 20%. Hindi nyo po yan kikitain sa inyong negosyo. Kung ang negosyo nyo po talagang klipak-klipak ang tinutubo, yan. Gawin ninyo. Baka sakaling kayo makatulong sa buhay niya. Pero kung ang tubo lang po ninyo, gagamitin nyo lang sa tindahan sa barangay, wala po talaga. Hindi po kakayanin yan. Ako talagang hindi ko, umutang ako, pero hindi ako nangutang sa Bombay. Sa card lang po ako nakaranas mangutang. Ay, sinasabi ko po talaga, hindi ko po sinisiraan ang card dahil hanggang ngayon ako ay member ng card at siguro po 20 years na akong member ng card. Hindi ko po sinisiraan. Maganda po yan, mag-savings ka lang. O umutang ka nang alam mo kaya mo lang bayaran. Pero kapag gagamitin mo sa negosyo, hindi po talaga, hindi mo makukuha kung ang negosyo mo ay nandun lang sa barangay. Siguro kung nasa lugar ka na yung matao o katulad sa mga sa mga palengke na ikaw ay nagbabay in sale ganun o ipang babiyahe mo luwasan kasi meron din naman pong mga umunlad sa amin yung mga nagbabiyahe yun umunlad sila dahil sa doon nila ginagamit yung mga niloloan nila sa card. Pero kung konti-konti lang po yung tutubuin mo, wag na pong mga ibahin mo yung lifestyle mo, kumbaga humanap ka ng paraan para makalusot ka dun sa mga utang na yan. Ang dami po talaga nangungutang sa akin, nagchat-chat, nagme-message sa messenger ko nangungutang kasi alam ko yung problema nila dahil alam ko naman yung style ng kanilang naging buhay. Na sila po yung mga nalubog na rin sa utang. Ang gawin nyo, mapapayo ko lang po talaga sa inyo, humanap kayo ng paraan na malusutan nyo yung utang. Yung utang ninyo ay huwag nyong babayaran na nanggaling din sa inutang. Talagang hindi po kayo makakount, kundi palubog pa kayo ng palubog. Yan lang po talaga yung talagang masasabi ko at may tutulong ko sa inyo dahil wala naman po akong maipapautang. Siyempre ako po ay may pamilya din. Siyempre, yung mga anak ko, yung mga natutulungan ko rin naman sila sa kanilang mga problema at ako po ay sa kasalukuyan po yung nagpapagawa ng bahay sa aking bagong loteng nabili. Dahil balak ko na po talagang mag-for good at gusto ko doon tumira. Kaya wala po akong ekstrang pera. Opo, may sinasahod ako monthly. Pero yung extra po para maipautang ko pa sa iba, wala po talaga akong maipapautang. Kailangan ko rin po ang pera. Kaya pasensya na. Hanap po tayo ng paraan na tayo ay hindi na mangungutang. Kumbaga, dahil yan po talaga ang ginawa ko sa buhay ko. Kaya ako nag-abroad, sabi ko, makakabayad na ako ng aking mga utang at kapag ako'y nakabayad na, ay di ako naman makakatulong sa aking mga anak, sa aking sariling buhay. Ganun lang. Mamanap tayo ng paraan na hindi na tayo uutang pa. Alam ko. Dahil talagang napakarami pong nagme-message sa akin. Ang utang ay talagang hindi natin maiiwasan kung tayo ay nagigipit. Pero, hanap din po tayo ng paraan. At ito naman po sa mga humihingi ng tulong diyan. Pasensya na po kayo, hindi pa ako nagdadamot. Ay, wala po akong extra na pang tulong siguro ko. Opo, hindi masamang tumulong. Siguro kung talagang ako'y maluwag na. Pero sa panahon pong ito, talagang hindi pa po akong maluwag. May pamilya din po ako. Ay di siyempre, yung mga apo ko na lang ang aking tutulungan. Yung mga nanghihingi ng cellphone, ng ganito, ng ganyan. Yung mga apo ko nga po yung nanghihingi ng cellphone, hindi ko mabigyan. Ay, hindi naman po basta-basta. Ang pera ngayon, mahirap po ang buhay. Kaya, pasensya na lang po sa ating lahat. Bye-bye na po. Philippines.